Speaking of bagyo, mga ate at kuya, nagbabala si VP Sara, nagbigay na ng warning. Mag-ingat ang lahat. Brace ourselves, sabi ko nga, wala tayong aasahan. Si VP Sara can only do so much. Limited ang budget. At hindi naman siya ang leader ng Pilipinas. I don't know kung anong dapat gawin ni VP Sara. VP Sara, baka pwedeng manawagan ka na rin na lumabas na ang lahat ng mga Pilipino sa kakalsadahan at sipain na ang dapat sipain. Dead man na sa delikadesa, wag mo nang intindihin ang mga batikos na, kaya ka lang naman nananawagan kasi ikaw ang uupo. Sedisyon yan, sedisyon, hindi VP Sara. Anyway, ang panawagan so far ni VP Sara ay hindi para patalsikin ang adik, kundi mag-ingat ang lahat sa paparating na malakas na bagyong Uwan. Mabuti pa ang Vice President, may ganitong statement. Si Ngiwi, wala. Ang sabi ni Ngiwi, nababahala siya sa kaya nga nag-declare ng state of calamity. Abay, advance mag-isip ang Ngiwi. Nag-declare na under state of calamity. Wala pang kalamidad, paparating pa lang. Pakausapin ng pera ito kaya may advance declaration si Ngiwi, mga kababayan. Anyway, pakinggan natin ang ating Vice President sa kanyang babala, no? Dahil nga po sa napakalaking bagyo na halos i-cover ang buong Pilipinas at paparating na po ito at papasok na possibly tomorrow Philippine time, so that's gonna be November 9th and November 10. Maalin man, no? Sana nga po mabasag itong bagyo, maghimala ang langit at lupa, maawa si Lord sa atin, but maybe this is the way of the nature, no? Maybe the Almighty rin para gisingin ang mga Pilipino at ipakita na si Ngiwi ay walang pinagkaiba doon sa ngoy-ngoy bago si PRRD. No, nagising ang lahat, kaya nga naiupo si Tatay Digong bilang kapalit ng ngoy-ngoy dahil na inutil. Sinira po ang reputasyon at pambubudol ng mga dilaw noong tumama ang Yolanda sa Pilipinas. At baka ito na rin ang way ng kapalaran na may papasok na malayulandang bagyo bukas or sa mga paparating na araw para magising ang mga Pilipino. Ang nakaupo ay bangag, inutil, at mambubudol at hindi alam kung paano mamuno at wala talagang ginagawa. Yun na nga lang magsalita ka at magbigay ka ng warning. Hindi mo pa magawa, hindi ka rin kumikilos para advance na ilikas ang mga tao. Total nag-declare ka na ng advance ng state of calamity, under state of calamity. Kumilos ka, nasa na mga kano, na nasa mga EDCA sites. Palikasin mo na ang mga Pilipino, lalo na yung mga lugar na may mga kaingin, may mga illegal mining activities kahit na hindi illegal, pero kung may mga mina-mina sa mga lugar nyo, magsilikas na kayo, pero sa tingin ko hindi kikilos si Ngiwi. Hindi nga nagbigay ng babala, nababahala raw, nagwo-worry parang si Lugaw. O, let's listen muna nga kay VP Sara at mas makikinig pa tayo sa Vice President kaysa kay Ngiwi. Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at
transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pangwalo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Okay, so kung meron kayong mga Ziploc, right, lagay nyo na yung mga legal documents nyo dyan or mga important documents nyo, passports, IDs, pera, ganyan. Alright, i-save nyo na. Kung makakaalis kayo sa lugar nyo, umalis kayo, kung nasa Maynila kayo, tapos bahain sa inyo, bumalik or umuwi kayo ng probinsya siguro, I don't know. Ay. Hindi ito biro, mga ate at kuya. Sa mga kababayan natin abroad, tulungan nyo na yung mga nasa Pilipinas, padala nyo na ng panggastos, ganyan, kailangan po ng budget. Right? So, mamili na in advance, katulad ng mga binanggit ni VP Sara, yung mga pagkain, tubig, i-ready na yan. And, what else? Mahirap ito mga ating. Ayan, i-ready yung mga gadgets. I-load na ang mga cellphones, lagyan na ng load, no? Kasi baka mamaya yung services ng paglo-load, like GCash or whatever, hindi mga tindahan, baka mamaya masira din. Loadan nyo na ang mga phone nyo ng pang-internet, pang-tawag, pang-text message. Ay, ang hirap mga ating. So susubukin talaga tayo, no? Hindi lang ang administrasyon ni Niue, ang mga Pilipino rin, kung paano tayo magre-ready. Actually, mga kababayan, itong mga gantong mga disasters, calamities, tuwang-tuwa yung mga demonyong yan. Kasi, safe sila, right? Baka yung iba nga sa kanila nasa abroad. Nasa abroad na. Hindi naman to titira, may mga ibang properties to. Let's say, for example, may properties in Visayas. Kung ang Visayas ngayon ang hindi tatamaan kasi Luzon ang mata ng bagyo eh.
yung trajectory ng bagyo sa Luzon tatama, sa Kamaynilaan tsaka Panorte. O Central Luzon, Panorte pa. So, uulanin pa rin ang Kabisayaan kasi malaki yung bagyo, di ba? Halos i-cover niya yung Philippines. So, bukas na yan. So, tulungan nyo na in advance, hindi kung kailan na tumama ang bagyo at kung kailan wala nang tirahan, saka pa kayo mangangalap ng mga idodonate, pagkain, kulambo, trapal, kung anik-anik, saka pa nung tumama. Ngayon pa lang, maghanda na kayo, mag-save na kayo, iakyat nyo na yung mga gamit nyo sa second floor, kung may second floor man, ganyan. Ang hirap mga ating. So salamat na lang ang ating Vice President nagbibigay ng babala kasi yung iwi parang wala. Pupunta na lang pagtapos na yung bagyo like 5 days after at magtututuro. Syempre kung maganda na yung panahon, kung wala nang baha, saka pupunta. Pero wala siyang pinakikilos. Yung mga sundalong kano, nasaan na, hindi na natin makita yung mga mapuputi nilang legs at puwit. O yung mga pink nilang nipples na nag-iikot at tumutulong mag-rescue. Wala. Wala rin tayo nakikitang advance na paglilikas ng mga tao. Ngiwi, ano yun? Meron na ba? Meron na? May nakikita na kayo mga truck or whatever na nag-evacuate ng mga tao. Bukas na ang tama ng bagyo. Hopefully mabasag yan. Ewan ko kung anong himala ang mangyayari para makaligtas sa mga Pilipino. Anyway, mag-ready po again, i-secure yung inyong mga importanteng documents, ang inyong mga alahas maybe, mga gadgets, di ba? Pera, kinakailangan yan number 1. O pati pagkain, baka mamaya anin mo ang pera. Well, kailangan may pera talaga. Anin mo, di ba? Kung sakali mo may mga open pang mabibilang, mamili na! Panic buying na mga atin! Kilos na! Punta na sa mga grocery. Ay, Ginoo ko, let's pray for the Philippines, mga kababayan. Wala tayong aasahan kundi tayo lang ang gobyerno ay inutil at mukhang magdiriwang pa. Dahil bilyones ang darating na foreign aids at pera yan, tumataginting na sa lapi. May pera sa kalamidad, hindi lang ang mga solicitors ngayon. Hindi lang mga makakaliwang solicitors, may mga nagkukunwari din ng mga Duterte aligned pero mga solicitors din. Happy rin sila, may kickback eh. Plus, ang mga politiko, mismo ang mga nasa gobyerno, happy rin, diba? Just ko, kitang-kita ko yan mga ating panahon pa lang ng pandemic. Yung pandemic, ay, tiba-tiba sila sa mga relief goods. Even nung sumabog yung bulkan, ay, talagang po, ay, may pera sa mga kalamidad, mga ate at kuya. So, good luck Philippines. We can only pray. Pero kung may makakatulong po, pinansyal, tumulong na kayo. Wala tayong maaasahan lalo na sa mga nasa posisyon ngayon. Mabuti na lang nagsalita si VP Sara, nagbigay ng mga tips. Salamat, Madam Vice President, and hopefully maging presidente ka na ng Pilipinas soon or pagkatapos ng bagyong ito. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe kayo mga kababayan.